Alamin natin ang report mula kay Aris number 28, Raymond at Paas. Raymond, please come in. Mayor, nakakuha ng kakampi sa Senado si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang expose sa 15 contractors na nakakopo ng mga flood control project sa bansa. Ito ay sa katawan ni Senador Lito Lapid na umaasang lalabas ang katotohanan sa gagawing investigasyon hinggil sa flood control projects na umabot sa 545.64 billion pesos. Idinagdag pa ni Lapid na nagpapasalamat siya kay Pangulong Marcos sapagkat nabibigyan ng atensyon at naghanap ng solusyon sa matinding problema sa baha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, kabilang ang kanilang lalawigan sa Pampanga sa mga flood-prone provinces, ngunit hindi kasama sa mga napaglaan ng bilyones na flood control projects. Sa expose ng Pangulo, mahigit sa 9,000 flood control projects ang ginastusan ng pamahalaan mula 2022 hanggang 2025. Samantala, Mayor, ibinulgar naman ni Senador Panfilo Ping Lacson na ilang mga congressmen ang tumawag sa kanya at nagpapaliwanag. Ito ay kasunod ng kanyang inihayag na may 67 mga congressmen na kontratista. Sabi ni Lacson ay natawa na lamang umano siya dahil nalaman tuloy niya na kontratista pala ang asawa o anak ng kongresista. Sino yan? Hindi binanggit, Mayor. Yan ang sinasabi natin na kapapasok-pasok pa lamang ni Senator Ping Lacson bilang senador, pero marami pa yatang alam kesa sa administrasyon. Mukhang mas marami pang nakuha intelligence report ang dating Senator Ping Lacson kesa sa administrasyon. Ayun kanyang binabanggit, pati ngayon may binanggit siya na modus daw, Mayor, yung passing through scheme. May ganun. Ayan, oo. Yung may 5% ba? 10%? 5 to 6% daw. Yung, ito pala yung binabanggit na matik. Matik na kung gusto mong gumawa, matik. Sa kanila ay 6%. At sa dulo ng lahat, sabi nga ni Senator Ping, ay 40% na lang yung natitira sa kabuuan ng halaga ng proyekto. Ayan. Yung 60 ay divide na. Ayan, kung sino-sino. Mas malaki pa yung napunta sa divide kesa kesa project. Pero taga saan daw yung congressman na yan? Taga Metro Manila ba yung congressman na yan? Walang binanggit. Ang pagkakasabi nga niya sabi niya, in fairness din naman, sabi daw kasi niya is in fairness, kumbaga yung mga ibang kongresista naman daw kasi contractor talaga, pero yung karamihan ng project nila ay sa mga private sector naman. Hindi naman ibig sabihin na kapag kontratista yung contractor ay o contractor yung kongresista ay puro DPWH o flood control. Pero ang nakatatawa lang daw, biglang nagpapaliwanag kung sino-sino yung mga congressman na may kinalaman sa kontrata. Ayan. Baka mami, Senator Ping Lacson pa magpangalan, ha? Kung ang kung ang pangalan ng mga kontraktor ay hindi mabanggit ng presidente, ano pa asahan natin mababanggit ang pangalan ng mga congressman na kaalyado pa ng administrasyon? Di ba? Yun yung, may hinihintay lang kami dito, Mayor, na baka sakaling mamaya o within this day kung may... Kasi ang pinuntahan lang, ang pinakamadali lang daw na puntahan ay yung Securities and Exchange Commission. Malalaman kung sino-sino yung mga... Kasi di ba walang binanggit yung kumpanya lang, halimbawa, yung SunWest Construction Corporation. Di ba binanggit yun, Mayor? Hindi naman sinabi kung sino yung congressman o kaya pamilya na connected doon. Pero yung mga records sa Securities and Exchange Commission, baka yun daw ang pwedeng magpatunay kung sino-sino yung mga congressmen na malalapit dito. At yung binanggit mo, yung Alpha Company at yung Timothy. Alpha and Omega Construction na pag-aari ni Sara Diskaya. Yan, sa Pasig pa rin yung binanggit na dati pa ni Mayor Vico Soto na magbayad daw ng bilyones. Bilyones yung binabanggit niya na buwis hindi na bayaran
sa gobyerno. Pero sa totoo lang, huwag na tayo magbulahan. Secretary Manny Bonoan, kilala nyo naman Apo kung sino ang mga yan eh. Report lang ng mga district engineer, alam na. Ayan, bagmang maangang pa tayo ng investigasyon, kilala nyo naman sila. Kayo ay nakakausap mismo. Ayan, kung hindi nyo kaya si Yusek Bernardo, kung nandyan pa siya. Ayan ang troubleshooter nyo dyan, ha? Nagmamaang-maangang pa tayo kaya tuloy walang nangyayari. Ayan, kaya pati tuloy ang presidente Mayor, dito pag-uusap dito yung mga kasi sabi nga naman ng ibang mga senador dito, natatakot din yung mga taga DPWH baka sila yung mawala sa pwesto. Hindi naman siyempre hindi naman nila sasabihin i-report lang naman Ayan. Yung records lang malalaman na. Ayan, asa yung project nito, ha? Asa ang ginawa ito? Yung pala mga ghost project, yung mga dredging o kaya nilagyan ng steel plate ba yun, yung gilid-gilid ng mga estero. Ayan, na pagkatapos instead na sundin yung tamang lalim, andaya pala dyan kalahati lang o kaya 1/3, 1/4, mga ganun ba? Kaya tuloy sayang. Ayan, kaya tuloy namimiss natin si Dong Congressman Eric Yap, ACT CIS, Party List, Legislative Caretaker of Minget, alleged rigging of bid through his agent. Ayan, sana akala ko ganyan na ine-expect natin sa report ng presidente kahapon. Congressman Josephine Ramirez Sato of Occidental Mindoro, alleged ghost projects in her district. Her alleged bagman is the district engineer. Ayan, although wala naman nakasuhan pero alam mo, dahil sa ginawa din ng dating Pangulong Digong, at least natakot sila, di ba? Ganun man lang. Pero sana gusto naman natin may makasuhan talaga at may maparusahan. So, hintayin natin kung ano ang magiging aksyon ng Senator Ping. Magpapatawag ba sila ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee? Yun, inantay din namin yung kanyang privilege speech, Mayor, ganun. Usapin na ito. At baka may follow-up pa, maraming issues pa tungkol sa flood control projects. Ayan, kung ganyang may mga lumalapit na sa kanya, magandang balita yan. Diyan tayo baka mas mukhang presidente pang Senator Ping Lacson kay Pangulong Marcos. Ayun. Kulang sa ayan, kakalungkot lamang na. Anyway, sige na nga. Baka ano pa. Ay, naka talaga buhay. Mahirap talaga pagka maraming utang na loob kaya lang bayad na yung iba diyan ha. Sa 3 taon na nilang namunini din sa mga project kung magkano man yung mga dinonate nila ng election palagay ko bayad na yan Raymond. Ayan, sobra pa, di ba? Ayun, sabi nga nung iba, kumita na. Kumita na. Sobra na. Ayan, billion pa. Ay, nako talaga. Okay nga, Rod. So, abangan natin yan, Raymond. At i-text mo na lang kung sino yung congressman. Itanong natin kay Senting kung ganun ba? Ang bira naman. Mga contractor, di ba bakit ng pangalan? Di mas lalo mga pangalan ng mga congressman, mga senador. Ay, Diyos ko po mahabagin, Lord. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymonda. Wala sa Senado na ngayong umaga ay magsisimula na yung mga committee hearings at ang unang-unang magsasagawa ng pagdinig ay ang Committee on Basic Education ni Senador Bam Aquino hinggil sa kanyang isinusulong na Classroom Acceleration Program upang matugunan yung backlog sa pangangailangan ng mga classroom sa mga public schools. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.